Xandro went rigid and couldn't think straight that time. The moment he recognized his wife, he felt that everything around him didn't matter. Ang tanging nakikita lang niya ng mga oras na yun ay ang kanyang asawa na masaya habang nakikipagsayaw sa ibang lalaki. Hindi niya matanggap na may ibang nakakahawak dito maliban sa kanya. He was about to get to her when Dave stopped him. He gave him a deadly glare. "I won't do that if I were you." Hindi mo naman gugustuhin na magalit pa siya sa'yo lalo, di ba? Sa tingin mo, magugustuhan niyang lapitan mo siya at kalad ka rin palayo kay Brandon? Think again, brother. Baka dito pa lang tuluyan ka ng kamuhian ni Bella. Masakit man ay kailangan niyang sundin ang sinabi ng kapatid. This is his last chance on her. Kung may chance nga ba siya? He watched her dance gracefully. Ang bawat pilantik ng baywang nito at bawat indayog ng balakang ay tunay namang nakakapag-init ng katawan, lalo na at kakarampot ang suot nitong baro. Aaminin niyang lalong gumanda ang asawa ngayon. Kung dati ay hanggang baywang ang haba ng tuwid at itim nitong buhok, ngayon hanggang balikat na lang at mamula-mula pa ang kulay. Nagpatingkad lalo iyon sa kanyang ganda at alindog. "Curse you to death. Pagbabayaran mo na malaki ang ginagawa mo, Brandon." Pabulong niyang sabi. Sa wari niya ay makakalas lahat ng mga ngipin niya dahil sa sobrang panggigigil. Nakakabwisit ang lalaki. Wala siyang magawa kundi ang pakatitigan nito habang nagsasayaw ang asawa kasama ni Brandon. He couldn't help but be envious with the way his wife smiled at him, na para bang sayang-saya ito na makasama ang lalaki. Napaka-sensual ng sayaw ng dalawa na talaga namang nakakapagpainit ng kanyang bait. If he could only yank her away. Kanina pa niya ito nahila palabas at iniuwi sa bahay nila where she belongs. Hiyawan at palakpakan ng mga manonood nang matapos ang performance ng dalawa. Hindi magkandamayaw ang lahat dahil sa isang world-class na talent ang nag-perform sa harapan nila. "Thank you! Thank you!" Panayang yukod at pasasalamat ni Brandon. "Maraming salamat at nagustuhan ninyo ang ginawa namin ng aking senyorita." "I miss you, senyorito. Did I surprise you?" Abot nga ang ngiti ni Bella habang nakatingin kay Brandon. "I thought you wouldn't come. Binigla mo ako, but I'm happy to see you now." "Di ba masaya tayo na nagbalik na si Bella?" Pasigaw na tanong nito sa lahat. Everyone was chanting her name. Everyone was happy na nakabalik na siya. Kahit paano, masaya siya na nakabalik na siya sa Pilipinas. Masasabi niyang naging makabuluhan ang pananatili nilang mag-ina sa Amerika pagkatapos ng operasyon. Thankfully, naging maayos ang isinagawang operasyon sa anak. Kaya nagpapasalamat siya sa Diyos sa lahat ng mga nangyari. Kaya kahit mahirap para sa kanyang isipin na anytime soon ay alam niya makikita niya ang asawa ay hindi siya nagdalawang isip na bumalik. Besides, wala naman siyang kasalanan para magtago sa asawa. It's the other way around kaya nang hingi ng anak na umuwi na sila sa Pilipinas ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Everyone was happy and contented with Brandon's concert. Talaga namang magaling ito at malawak na ang range ng kasikatan nito. Bawat labas ng music video nito ay trending at milyon-milyon agad ang views. That was great! Indeed, a magnificent performance. Dave keeps on bubbling Brandon's talent. Alam niyang sinasadya nito iyon upang galitin siya. "Shut up! Did you see Bella? Alam mo ba kung saan siya tumutuloy ngayon?" Tanong niya. Umiling ito. "Nope, hindi ko pa alam. Alam ko lang ay dumiretso yung asawa mo dito just to be at Brandon concert." Dati pa namang close ang dalawang yon. No wonder na hindi natiis ni Bella na hindi siputin ang concert nito. Lalo na at ito ang first major concert ni Brandon. Walang sabi-sabi niyang hinila ang kamay ni Dave upang hanapin kung nasaan ang asawa. He need to see her. Pakiramdam niya mawawala na talaga siya sa katinuan lalo na ngayong alam niyang nasa malapit lang ang asawa. Malapit nga ba? Dahil pakiwari niya ay napakalayo nito at mahirap abutin. Pinuntahan nila ang dressing room na nakalaan dito subalit wala ito roon. But he was impressed dahil kahit nagpunta roon si Bella nang walang pasabi, natugunan agad ng mga organizer na magkaroon ito ng sariling kwarto. Napangiti siya na makitang parang hinahabol ng 7 kabayo ang mga naroon. Nagpasintabi siya sa isa at kinausap ito. "Miss, do you happen to know where Bella is? Kanina pa kasi namin siya hinahanap eh." Nagpalingalinga siya at nagbabaka sakaling naroon ang asawa. "Naku sir, kakaalis lang po. Hindi na nga po siya nakapunta dito sa hinanda naming kwarto sa kanya.
Nabigla nga po kami sa walang pasabi niyang pagdating eh. What? Hindi niya napigilang sumigaw. Pati tuloy ang babaeng na pagtanungan niya ay nagulat. Pasensya na kayo, sir. Pinigilan nga ho ni Sir Brandon na umalis pero nagmamadali ho yata. Pero maganda na siguro na nakaalis sila. Nakakatakot naman kasi ang mga lalaking nakabantay rito. Kalalaking mga tao. Nagkatinginan silang magkapatid. What do you mean? Madami ho kasing nakabantay sa kanya. Puro mga lalaki na naka-Amerikana. Mga kargado siguro ang mga yon. Ay nako, nako naman. Bigla nitong tinakpan ang bibig at tanahimik na. Sige sir, dito po muna ako at madami pa akong gagawin. Bigla na lang itong kumaripas ng takbo papalayo sa kanila. He was about to leave when someone barged in. Muntik pa siyang mauntog dahil sa kagagawan nito. Hey, watch where you're going, young man. Sita niya. Naku, kuya, pasensya na po kayo. Nagmamadali lang po kasi ako pasensya na po talaga. Hinging pa umanhin nito sa kanya, panay pa ang yukod nito. That's okay, but next time, you should... Hindi na niya naituloy ang sasabihin na makita ang mukha ng binatilyo. It's as if he's seeing himself in a mirror but on a younger version. His heart stops beating for a couple of seconds. Hindi din niya alam kung paano magre-react sa harapan nito. Bigla na lang siyang naging tuod at hindi na nakuha ang makapagsalita. Naramdaman niya ang paninigas ni Dave sa kanyang tabi. Napagtanto nito marahil ang pagkakahawig nilang dalawa. I'm so sorry, sir. I'm sorry po. Pasensya po ulit pero kailangan ko na pong umalis. My mom's waiting for me. Thank you po at pasensya ulit. Sige po. Hindi niya magawang habulin ng bata at pakiramdam niya ay nakadikit na ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Kung hindi lang siya sinikmuraan ni Dave ay hindi siya matatauhan. What was that for? Tanga. Nakaalis na ang mag-ina mo dahil sa kagagawan mo. Naku po naman. Kahit kailan talaga, Zandro. Napakakupad mo. Lakad, takbo ang ginawa nilang magkapatid. Nagbabaka sakaling maaabutan pa nila ang kanyang mag-ina but sad to say, huli na sila. Naihilamos niya ang palad sa mukha. He was frustrated of himself. Ito lang ba ang kaya niyang gawin upang mapatawad ng kanyang mag-ina? Hanggang dito na lang ba? Huwag ka mag-alala. Makakasama din natin sila. Madali na silang hanapin lalo na at nasa Pilipinas na sila. At base sa nakalap kong datos, they're heading north. But the strange thing is, may 4 na sasakyan na nakakonvoy sa kanila? Panayang tipa ni Dave sa cellphone nito kaya siya na ang nagmaneho. Convoy? Ganoon kadami? And how did you know kung nasaan na sila? I hacked all the CCTV cameras around the area at mukhang hilaga nga ang ruta nila. I'll dig deeper. Something's off, I think. Bakit ba sila nag-travel by land? Hindi man lang ba nila naisip na delikado? Well, we will use Kuya Jonathan Chopper para maunahan natin sila. Pati tuloy siya ay napapaisip sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang mag-ina. Are they in danger at kinailangan pang mag-hire ng mga bodyguard? Malapit na talaga siyang mabaliw. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo sa dami ng kanyang iniisip. Ang dating kalmado at tahimik niyang buhay ay nabaliktad. It became complicated. A lot worse this time but he's willing to experience it kung kapalit naman ito ay ang kanyang mag-ina. Let them be safe, Lord. Mahina niyang dasal na sana umabot sa Panginoon. Bella couldn't help but laugh as she stared at her son. Hawak nito ang dibdib at habol ang hininga. I saw him, Mama. I saw him. Oh my God. My heart is beating so fast. Abot ang hininga nito habang nagsasalita. Breath, baby. Baka kumapano ka niyan. Paalala niya sa anak. Inabutan niya ito ng tubig. I'm fine, Mama. Hindi lang ako makapaniwala na finally ay nakaharap ko na ang papa ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko lalo na noong titigan niya ako. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko kaya sa pagkataranta ko, bigla na lang akong kumaripas ng takbo kahit pa tinatawag nila ako. Halos maubos nito ang isang bote ng tubig. Masaya ka ba na nakita mo na siya personally? She knows how badly her son wants to see his dad. Nagagawa na lang siya ng kwento kung paanong si Zandro ang ama. Noon pa man ay tinatanong na ito kung sino talaga ang ama niya, ngunit wala siyang maisagot. Dahil
Hindi naman niya talaga matandaan kung sino ang lalaking umangkin sa kanya ng gabing yun. She lost her memories through an accident and she suffered from selective amnesia. Hinabi na niya lang lahat ng kwento na dati silang magkakilala ni Xandro at isang gabi may nangyari sa kanila. Hindi na nito nalaman na nagkaroon ng bunga ang isang gabi ng kapusukan nilang dalawa dahil umalis ito at nag-aral ng medisina sa ibang bansa. Which is partly true dahil nabalitaan niya dati na ng ibang bansa ito at doon nagpakadalubhasa sa pagiging doktor. Sana nga lang ay hindi mag-backfire sa kanya ang mga kasinungalingang sinabi niya sa anak. But God knows na ginawa niya lang yun upang maprotektahan ito. Hindi ito dapat madamay sa sigalot nila mag-asawa. Madami nga itong tanong sa kanya na kadalasan ay nahihirapan na siyang sagutin. Alam na din ito na naging mag-asawa na sila pagkatapos silang magtagpo ngunit after so many years, marahil ay nagtataka nga ito kung bakit hindi sa ama nito sila tumuloy. Hindi lang siya siguro nito matanong ng diretsyo. Mama, bakit ang daming nakasunod sa atin? Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang tanungin siya ng anak. It's for safety purposes, anak. I know you don't want it but it's for our safety. Nangunot ang noon nito bago hinilot-hilot yon ng hinduturo nito. Ang mannerism that he got from his father. Sa ilang taon din nilang pagsasama kahit paano naman ay nakilala niya ang asawa. For our safety? Ano ba tayo? A high-ranking official? Or a mafia leader na kailangan ay 24/7 na may nakabantay dahil marami nagtatangka sa buhay? Mahina itong napatawa. Umiling siya. Then why? Sabay turo nito sa mga sasakyang naka-convoy sa kanila. It's suffocating, ma. Parang hindi ako makahinga dahil sa presensya nila. Kailangan ba na ganito kadami? There are 4 cars around us and I know that about 4 persons are in each car. So that means there are 16 armed men surrounding us? That's crazy. Sisihin mo ang lolo mo. Sa kanya mo itanong kung bakit ba ganito kadami ang ipinadala niya para sunduin tayo. Yamot din niyang sabi. Of all things, iyon pa naman ang ayaw niya. Those men are driving her crazy kaya nga kahit anong pilit dati ni Xandro na bigyan siya ng ilang bodyguards ay humindi siya. At last, after a long drive ay nakarating din sila ng Ilocos, her hometown. She can't even recall how many years it must have been since she flew to Manila. Noong mga panahong pinalaya siya ng kanyang ama, thinking that it was all her wrongdoings that made his woman into an accident. How can he think so lowly of her? Sobra siyang nasaktan ng mga panahong yon dahil mas pinili nitong paniwalaan ang babae nito kaysa sa sarili niyang anak. Kaya umabot sa pagpapalaya sa kanya ang galit nito nang madiskubre nitong buntis siya. Tapos, hindi pa niya kilala ang lalaking yon. Akala nito ay gawa-gawa lang niya ang kwento lalo pa at nasulsulan ito ng babae nito. Una pa lamang naman ay ayaw na niya ang hilatsa ng higad na yon dahil sa ayaw niyang mag-asawa uli ang ama. Ngunit nahihiwatigan niya ang kasamaan ng ugali nito. At kahit kailanman ay hindi nagkamali ang kanyang kutob, mabuti na lamang at pagkatapos ng mahabang panahon ay nagkapatawaran na sila. Matagal na pala nitong gusto siyang kausapin at lapitan ngunit inaabot daw ito ng hiya at pagsisisi kaya hindi siya malapitan. If not because of Nailita ay hindi pa siguro sila magkakausap at magkakapatawaran. Talagang napakagaling nga din naman ng Panginoon dahil may mga bagay na dumarating sa atin sa hindi natin inaasahang panahon. She was feeling down and broken when they left abroad, but her dad came into the rescue. And she can still remember how she cried a river of tears when she saw him again. At the back of her mind, she keeps on saying that there's no need for his explanation. The mere fact na nagpunta ito sa kanya tumingi ng tawad ay sapat na. Yes, people do mistakes. Her dad might have hurt her but still, she loves him very much kaya noong lumapit ito sa kanya at tumingi ng tawad, wala na siyang mahihiling pa. Ewan ba niya pero siya yung tipo ng tao na madaling magpatawad. She can remember the pain, but she don't remember the feelings anymore. Sa dami ng mga pinagdaanan niya, hindi niya makuha magalit sa mga taong nanakit sa kanya. Itinaas na lang niya sa Panginoon ang lahat. Mas pinahalagahan niya ang pagbibigay sa kanyang anak ng pagkakataong makapamuhay ng normal ulit. Kagaya ng mga kaedad nito, there's nothing she can't do for her son.
Pero may mga bagay talaga tayong pagsisisihan sa huli. Because right now, parang gusto na niyang pagsisihan kung bakit niya ito pinatawad. He's really irritating her. Sino ba naman ang matutuwa sa pinaggagawa nito? He became overprotective. He even hired a security team na magbabantay sa kanilang mag-ina. Sinubukan niya itong kausapin ngunit hindi talaga ito nakikinig. Mas mabuti na raw ang nag-iingat, lalo na daw at maraming tao ang mapanakit at mapagsamantala sa kapwa. Nadala na rin siguro ito dito? Kahit pa nga nagpatawad na niya alam niyang may guilt pa rin sa puso nito dahil sa nangyari sa kanya. Nakontento na lang daw ito sa tanawin mula sa malayo. Dahil noong mga panahon na naroon pa ang kanyang stepmom ay puro kamalasan ang inaabot nila mag-ama to the point na pinagtangkaan na ang kanilang buhay. Huminga siya ng malalim na makitang nakarating na sila sa destinasyon nila. Mukhang wala pa rin namang pinagbago. Tanaw niya sa malayo ang ilang ektaryang taniman nila ng mangga sa bandang kaliwa. Nababakura naman ang mga bandang kanan na ginawa nilang pastulan ng baka at kabayo. Agad na tinakbo ng anak ang pagitan nito at ng abuelo. Pagmula kasi na magkasama ang dalawa ay kaagad na nagkapalagayang loob at naisantabi na siya. Kumusta ang biyahe niyo? Tanong ng kanyang daddy. Abot tay nga ang ngiti nito. We're fine, Dad. Nag-iwas ito ng tingin nang humarap siya dito. And she saw that something is bothering him. He became uneasy. Spill it out, Dad. No more secrets and lies. Kailangan ninyo din ipaliwanag sa akin kung bakit maraming nakabantay sa amin. Even here? She really wants him to explain. Lalo na, maski sa villa nila ay may mga nadatna na siya nakapalibot doon. Now, it's really driving her insane. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ng kanyang anak sa kanilang dalawa ng lolo nito. Dad? Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Waring inaarok ang kanyang nararamdaman. Daddy naman eh. They're here, he said. Nangunot ang noo niya. She's not expecting someone dahil wala namang ibang nakakaalam sa pagdating nila kundi ang kanilang ama lamang. May kaunting pag-aasam sa kanyang puso na baka kahit paano ay may alam ang kanyang asawa kung nasaan siya, but she highly doubts it. Kailan ba ito nagkaroon ng interes sa kanya? Asa pa siya? But the world just turns upside down. When she saw her mother-in-law came out from their ancestral house, beside her is no less than her dashing husband, Xandro Fajardo, ex-husband to be exact.